Hi mga mi! Samahan niyo akong gumawa ngayon ng Korean garlic cream cheese buns. Meron tayo ditong cream cheese. 3 bar yung ginamit ko dito kasi medyo marami-raming Korean garlic cream cheese ang ating gagawin. Minix ko lang siya. So, kung tinatamad kayong gumawa ng tinapay, pwede naman kayong bumili sa bakery or kaya sa groceries ng buns. Mas tipid pa. At syempre, hindi rin time consuming. So, after natin yan imimix mabuti, ihanda naman natin ang butter. Dito, 2 bar ang ating ginamit na butter. Then, after nyan, nagdagay tayo ng garlic. Yung garlic, nakadepende sa inyo. Tapos, 5 tablespoon of milk. Egg. Syempre, large egg ang ating ginamit dito. At asukal. So, 3 tablespoon of sugar nilagay ko dito. Pero syempre, nakadepende pa rin sa inyo yun. Then, dito ay ang parsley. Gumamit ako dito ng dry. Kung meron kayong dahon mismo, okay lang din. Tapos, dito ipapakita ko sa inyo yung paghiwa ng buns. So, ganyan. Ganyan ako maghiwa para yung both side, malagyan natin na ang cream cheese. Ito, binili ko lang siya sa grocery kasi ganito rin naman yung kakalabasan ng tinapay ko kapag gumawa din naman ako. So, yan. Mas mabilis nga siya eh. Kumbaga, hindi ako kukonsumo ng oras. Nagtitrending to nowadays kasi syempre masarap naman talaga ang Korean garlic cream cheese buns. So, after nito, naglagay na ako ng cream cheese sa bawat side. So, gumamit ako dito ng piping bag para mas mapabilis tayo. Pwede naman kutsara kung wala kayong piping bag. So, mas bet ko lang to para mas malinis tingnan. Then, both side, nilalagyan ko na sakto lang. Kasi di rin naman masarap pagka umapaw sa cream cheese. Then, medyo may tendency na masuya tayo. So, okay lang yan kung may cream cheese yan sa ibabaw. Kasi matatakpan din naman yan ng ating butter. So, after nito, after natin maglagay ng cream cheese, syempre, doon na tayo sa dipping yan. Pinakatapin sa ibabaw yan. So, pwede, ang ginagawa ng iba is sinasawsaw. Pero dahil nga medyo marami tayong gagawin, gumamit ako ng kutsara para mapantay. Pero mamaya, ididip din natin siya kapag piling ko may sobra. So, yan, inisa-isa ko siya until basta dapat makoat niya lahat ng ibabaw. Madagyan. Grabe, may napakasarap nito sobra. Must try talaga. Alam niyo, kung nandito lang kayo, maaamoy niyo sobrang bango nito. Hindi pa nabibake pero parang gusto mo nang kainin. Kung bibili ka nito, magkano isang piraso? 100 pesos up. So, nag-decide na lang akong gumawa. So, yan na nga makikita niyo may sinawsaw ko na siya. Mas mabilis nga yung process ng ganito sinasawsaw. Pero dahil tingin ko marami pa ako matitira, sinawsaw ko na siya. So, ito yung aking first batch na ginawa, diba? Nakakatakam. Lagay din ako ng cream cheese sa ibabaw para design ba. So, after niyan, isasalam na natin siya sa oven. So, hiwait lang tayo mga 20 minutes. So, after 20 minutes, ito na siya mga mi. Sobrang bango. Sobrang sarap. Grabe, gusto ko nang kainin to. Then, pati yung mga kasama ko sa bahay, natatakam na sila. May mga natira akong dipping sauce, so nilagay ko siya sa tasty para hindi sayang. So, yun na. Salamat sa panonood!